Papayag na nga ba itong si Coach Yang Giao na magkaroon ng trade itong San Miguel Beermen at ang Raynor Shine Elasto Painters? At mukhang ang balita itong si Gian Mamuyak at si Andre Caracote ay trade na raw dito sa San Miguel kapalit ng isang first round draft pick at itong si Chris Rosales. So kapag nagkataon, ayos na yung backcourt ng San Miguel Beer. Makukuha na nila yung kanilang mga point guard na si Gian Mamuyak at si Andre Caracote at magkakaroon naman ng first round draft pick at Chris Rosales itong Raynor Shine Elasto Painters. Mukhang iyan daw yung tinitignan ngayon ng San Miguel, no? Dahil itong si Mamuyak at si Caracote mga natural point guards yan. At po pwede naman talaga na magamit nila yan. Lalo na at ang balita nga magre-retiro na itong si Chris Ross. Kaya naman mukhang itong San Miguel Beermen kung sakasakali. Sa tingin ko talagang po pwede na itong kanilang plano, no? Na makuha ang nabanggit na mga point guards dahil hindi pa rin daw magkasundo sa kontrata ng Raynor Shine. Obviously naman kayang ibigay ng San Miguel yung contract na hinihiling nitong si Caracote at Mamuyak na hindi ayaw ibigay ng Raynor Shine Elasto Painters. So yan yung masasabi talaga natin na magiging maganda para dito sa nasabing lineup ni Coach Leo. Kung makuha niya si Caracote at si Mamuyak, pwedeng maging starting point guard nila si Gian Mamuyak. Or po pwede rin na itong si Chris Ross pa rin at backup si Mamuyak at si Caracote. Ibig sabihin, pwede na to si Coach Leo Austria mag-eksperimento sa iba't ibang mga lineups niya dahil hindi na niya problemahin yung kanyang point guard situation. Kaya yan naman talaga yung nakikita natin na pwedeng gawin nitong si Coach Leo Austria para dito sa koponan nitong San Miguel Beermen. Kaya naman talagang maganda to para dito sa SMB. Lalo na at alam naman natin na sila talaga yung magiging isa na doon sa mga player, mga teams na may pressure talaga na mag-champion dito sa Governor's Cup. Very impressive ang panalo ng Phoenix Fuel Masters kontra dito sa Magnolia Hotshots. Nakita naman natin na nag-struggle ng umpisa Phoenix pero nakabawi sila nung bandang huli at ipinakita kung yung paano kahusay yung kanilang mga players ngayon. Dahil dito maraming naniniwala na itong Phoenix Fuel Masters ay hindi muna papayag na gumawa ng trades involving Richie Rivero at Jason Perkins. Ang dalawang players na yun ay matunog dito sa trading block at marami daw mga teams ang gustong kumuha dyan, partikular na dito kay Richie Rivero. Pero mukhang determinado to si Coach Charles Chu na hindi muna pakawala ng nasabing player dahil nakita niya na mukhang maganda ang nilalaro nila. Ang isang player na posibleng mapakawalan dito ay trade ay itong si Will Gozum dahil hindi naman ito masyadong nabibigyan ng minuto sa Phoenix Fuel Masters. Kaya sa tingin ko mukhang ito talaga ang plano ngayon ng Phoenix at kung mayroong mga offer sa tingin ko bibigyan naman yan ng Phoenix basta naman maging okay rin yung maging kapalit nito. Kung sakasakali sa tingin ko itong si Will Gozum magiging isa rin yan sa mga players naman na makakatulong dito sa Fuel Masters lalo na at alam natin na kinakailangan lang to ng minuto pero kung hindi siya mabibigyan ng minuto dyan malamang i-trade na to sa ibang koponan kung saan ito mabibigyan ng minuto katulad ng Blackwater o kaya Terra Firma. Balita natin, Titan Ultra interesado rin daw dito kay Will Gozum. So maraming mga teams ngayon ang pwede na kumuha sa nasabing player. At hinihintay na lamang kung ito'y magkakaroon talaga ng tinatawag natin na resolution o yung balitang iti-trade na ba o hindi pa. At sa ngayon, kung ikaw naman itong Phoenix Fuel Masters talaga, gusto mo na magandang performance mo at kung yung pag-trade kay Gozum makakatulong pa ba't hindi nila gagawin? At syempre sa bandang huli magdedetermina niyan ay kung papayag itong Phoenix Fuel Masters kung sino man sa mga teams ang mag-o-offer para makuha ang nasabing 6'8 NCAA MVP.